Lord, salamat po sa nakatapos po kami ulit ng isang book sa iyong banal na kasulatan, ang Book of Judges, and now ay pag-aaralan namin ang aklat ni Ruth. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo na nagkakaroon kami ng pagkakataon na napag-aaralan ito verse by verse, chapter by chapter, book by book. Sa pamagitan nito ay marami kaming natututunan, at hindi lang po natututunan kundi marami rin kaming naibabahagi o na isa sa pamuhay namin ang mga nakikita namin mga principles na pinapakita mo sa aming pag-aaral. And O Diyos, I pray na continue na turuan mo po kami as we study itong Book of Ruth na ito, Ama. 4 chapters, praying na matapos namin ito in 4 Sundays or even more than 4 Sundays over that. Ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa lahat ng papuri. In Jesus' name, Amen. Okay, ang Book of Ruth ay isa ito sa mga aklat sa Biblia na nakapangalan sa babae. Okay? Sino yung pangalawa? Esther. So, si Ruth at saka si Esther, sila lang yung dalawang book sa Bible na nakapangalan sa baba. The rest ay nakapangalan sa pangalan ng lalaki or kung ano man yung theme nung book na yun, katulad ng Genesis. Ibig sabihin ng Genesis ay beginnings. Kaya puro pasimula yun ng doon. And ang aklat na ito ay hindi sinabi kung sino yung sumulat, kung sino yung may akda, pero pinangalan ito kay Ruth, pero hindi nangangahulugan na siya yung sumulat. Okay? Pinangalan kay Ruth kasi siya yung main na character dito. At least siya at saka si Boaz. Ang pinapakita dito sa Book of Ruth ay, kung mapapansin nyo, kung binasa nyo na ito, no? Pero pag-aralan rin naman natin, ipapakita dito ang need ng isang redeemer or kinsman redeemer. Sa Hebrew, ang tawag yan ay Goel. Hindi siya Joel. Pero malapit na rin. Goel, ibig sabihin, kinsman redeemer or tagapagtubos. Yan. Ipapaliwanag ko rin ito later on pag doon sa tamang part. I think sa bandang chapter 3 ng Book of Ruth. Pero yun yung pinapakita dito, yung pagiging kinsman redeemer. Yun yung pinaka-main theme ng book na ito. Pero may mga other themes pa, katulad ng yung pagiging faithfulness nino. Unang-una siyempre yung faithfulness ng Diyos. Okay? And then, yung faithfulness ni Ruth kay Naomi na kanyang biyanan. Tama ba yung biyanan? And then, yung faithfulness naman ni Boaz kay Ruth. Dahil ginawa niya ang hindi siya tumigil hanggang sa matubos niya si Ruth. At tsaka yung mga ari-arian pala na iniwan ni Elimelech. Nagsimula, ang timing nito, ang time ng kwento na ito, ng Book of Ruth, although sinulat ang Ruth after na ng monarchy, after ni King David, ng gano'n. Yun yung time na sinulat. Pero ang setting ng kwento ay during that time na kung saan naghahari ang mga judges. In other words, nasa estimate lang to, nasa bandang 1030 to 1050 BC. BC meaning before Christ or before yung Christian era. So nandoon, alam naman natin kung anong meron sa time ng mga judges, di ba? Anong meron? Wala. Mga judges, syempre. Kaya nga sa judges Pero ipapaliwanag ko rin yan. Okay? Pero in the meantime, hindi natin alam kung saan exactly sa period ng judges. Ang period ng mga judges ay meron siyang span. Ang time ng mga judges, ay meron siyang span na at least
mga 300 to 400 years. Okay, from the time ni Othniel hanggang sa pinakalas na judge, Samson. Merong span na 300 years. So within 300 years na yon, nakapaloob ang kwentong ito ni Book of Ruth. Okay? Ang tanong is, sinong judge nung time na yon? Okay. So, hindi natin sure. Pero, merong sinasabi sa Matthew chapter 1, verse 5. Yan ang mga les ko meron. Nilagay ko ba? Meron tayong konting clue. Yung susunod na verse. Yan. Matthew chapter 1 verse 5, ito yung genealogy ng ating Panginoong Yesus. At ang sabi dyan is, naging anak ni Salmon kay Rehab si Boaz. And then naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed. At si Obed ay tatay ni Jesse. Si Jesse, tatay ni David, King David. Ayan. Pero ang gusto ko ipakita dyan is, naging anak ni Salmon si Boaz kay Rehab. Sino si Rehab? Pinag-aralan natin yan sa Book of Judges. Sino si Rehab? Si Rehab, siya yung nagtali ng scarlet thread nung papasok sila sa Jericho. Si Joshua, nagpadala siya ng espiya, okay, sa Jericho. At yung dalawang espiya, in-entertain sila ni Rehab. Si Rehab ay isang nagbebenta ng aliw or prostitute. So, doon pumunta yung dalawang espiya at siya yung tumulong sa kanila para makatakas sa mga kasi nalaman nung mga taga Jericho na may espiya, si Rehab ang tumulong. So, kung si Rehab ang naging nanay ni Boaz, at si Boaz by this time, sa Book of Ruth ay old na siya. Old. Gaano katanda? Sa Ruth chapter 3, verse 10, sige nga, tingnan natin yung Ruth chapter 3, verse 10, para lang makita natin. So, verse 10 to ng Ruth, sumagot na si Boaz, sabi niya, pagpalain ka ni Yahweh, sabi niya kay Ruth, higit na kagandang loob sa aming angkan ang ginawa mong ito kaysa ginawa mo sa iyong biyanan. Bakit? Kasi hindi ka naganap ng isang lalaking bata pa na maaaring mayaman o mahirap. So, ang tinutukoy ni Boaz yan, hindi siya naghanap ng mas bata kaysa sa kanya. Pag sinabi mong bata pa sa time ng mga Israel, in other words, nasa bandang 18, 20, 30, hanggang 40. Pero pag sinabi mong matanda na, in other words, nasa bandang 60, 70, 80. So kung si Boaz ay matanda na, nasa ganong range yung kanyang edad. O sa baba natin konti, sabihin mo ng 50, 60, 70, 80. So from the time na, ang tinitingnan natin is, from the time na pumasok yung mga Israelites at nadaig ninagapi nila yung Jericho, hindi naman kaagad-agad si Salmon ay na-inlove kay Rehab. Siyempre, may period ng panmo na yan. So, kung 50 years old, let's say 50 years old si Boaz at this point of time, from the time na yun sa Jericho hanggang sa time na to, may 50 years ng difference. Kaya, kung kukumputin natin mula kay Othniel, di natin lang kung, di pa rin kasi, si Othniel naging judge ng 40 years sa Israel. So, ibig sabihin, paglagpas ni Othniel, ipinangan na, naging napangasawa ni Ruth si Boaz, paglagpas. So, nandoon na period. Okay, nandoon na period. Hindi lang natin matukoy exactly. Pero at least, yan yung clue natin. Pero sabi sa verse 1 ng Ruth, nang ang Israel ay pinamumunuan pa ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan, kaya't ang mag-asawang Elimelech, Naomi, na mataga Bethlehem, Judah,
ay pansamantalang nanirahan sa Moab kasamang kanilang mga anak na sina Malon at Kilion. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ng Efrata. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Ngunit pagkalipas ng mga 10 taon, namatay rin sina Malon at Kilion. After 10 years, kaya't si Naomi ay naulila sa asawa at mga anak. Okay. Ito ay nangyari panahon ng mga judges. Ano itong panahon na ito sa Israel? Ito ay panahon ng mga, kumbaga sa Pilipino, ito ay panahon ng hapon. Alam niyo bang meron sa panahon ng hapon? Ha? Digmaan, inaalipin ang mga Pilipino ng mga dayuhan. Sa loob ng how many years, pinapahirapan. Isipin mo, Pilipino ka na sa sarili mong bansa, pero wala kang pagkain. Rarasyonan ka lang ng mga hapon. Kaya panahon din ito na kung saan maraming mga kababayahang Pilipino ang ginagahasa ng mga hapon. Kaya pag dumarating yung mga hapon, nung time na yon, sabi ng mga nanay, uy, nandyan na yung hapon, magtago kayo na. Diba? Ganon yung sitwasyon na napakahirap na sitwasyon. Pero ngayon, pag nakakakita ng hapon ng mga Pilipino, sabi ng nanay, anak, may hapon, mag-base ka. Mag-ayos ka. Nabaliktad, no? Biglang nabaliktad. Okay, anyway, patalastas lang yun. Ganon siya, pero ito yung mga, kumbaga sa Israel ay dark ages ng mga Israelita. Darating yung mga kaaway, magtatanim yung mga Israelita, pag malapit ng i-harvest yung pananim, darating na yung mga kaaway, kukunin nila. Pati mga hayop, hindi lang yun, pinapatay pa nila kung ang mga Israelita. So kung ganon ang sitwasyon, hindi lang yun. Hindi lang sa kinukuha yung mga pagkain nila, pati mga bunga ng puno, kahoy, ang itong pinaka matindi dyan. Yung relasyon ng mga Israelita sa Diyos ay roller coaster. Ano yung roller coaster? Kung minsan mataas, kung kadalasan mababa. Parang gulong. Buti pa nga yung gulong Kung minsan na taas, kung minsan nasa ibaba. Pero dito, kung minsan na isa taas, palaging nasa baba sila. Okay. Ibig sabihin, merong problema, tatawag sila sa Panginoon, ang lalim o ang taas ng kanilang pagsamba sa Diyos. Tapos wala na namang problema, balik na naman sila sa dati, kanya-kanya namang gawa. Ito yung panahon na kung saan hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos ang mga Israelita. Anong sinusunod nila? Kung ano yung tama sa kanilang paningin. Diba sa Judges 17 verse 6, nung panahon ng mga Judges, wala pang nagahari sa Israel, ginagawa nila kung ano yung tama sa kanilang paningin. Hindi lang sa 17 binanggit yan. Sa verse 8, chapter 18, chapter 19, at chapter 21 ang Book of Judges. Imagine mo inulit-ulit yung bago niya. Kasi gustong ipakita ng sumulat na ganito ang sitwasyon ng mga Israelita pagdating sa relasyon nila sa Diyos. Pero hindi ba dapat pinili ang Israel? Bakit kasi pinili ang Israel? Pinili ang Israel hindi dahil sa magagaling sila, hindi dahil sa marami sila, hindi dahil sa mababait sila. Ang katotohanan niyan, matitigas ang ulo. Sila yung mga tinatawag na stiff-necked people.